Nasabat ng mga otoridad sa isang isinagawang buy-bus operation sa Quezon City ang nasa mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu mula sa dalawang mag-live-in partner. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Hanggang buy-bus operation, partners in crime ang isang mag-live-in sa Quezon City. Nahuli sila JR De La Cruz at Jeder Amador sa mismo nilang inuupahang bahay. Nasamsam sa kanila ang 20 paketeng shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Nakumpiska rin ng mark money na nagkakahalaga ng 6,500 pesos, 2 pouch at isang cellphone. Nagbabagsak umano ang mag-live-in partner ng droga sa area ng Batasan Hills, Marikina hanggang San Mateo, Rizal. So ito, high-value individual, pusher siya na nagbabagsak sa mga street level pusher sa mga barangay. So barangay Batasan Hills to. So hindi siya directly na nagbabagsak sa mga parokyano. Yung na-dispose niya rito, 100 grams, so ilang bagsak lang yun. Kaya niyang ubusin more or less sa isang linggo yung 1 kilo of shabu. Sa Dangerous Drugs Board, value niyan is almost 7 million. May estilo ang kanilang drug transaction para hindi mabulilyaso. Mode of concealment nila, based on our interview dun sa mga nahuli na suspects, ay dead drop. Ito. Ang dead drop po ito, hindi po siya face-to-face. So, binabayaran, sigurista itong high-value pusher natin. Binabayaran siya online, tapos pag diniliver niya yung basura tawag natin doon sa item na shabu, hindi niya binibigay face-to-face. So, doon sa interview natin, yung isang ginamit niyang modus, binabalot ito, iniiwan sa package counter, tapos yung claim stub niya, yun ang inaabot doon sa magki-claim na bumili ng shabu. So hindi sila nagmi-meet. Other way, yung sa dead drop nila, minsan pupunta sa mga fast food chain, doon sa water tank sa CR, iniiwan doon, tapos ini-inform na lang, tinetext na, iniwan ko doon, kunin mo na lang doon. Nauna nang nakulong si De La Cruz dahil sa drug case noong 2020. No comment po. No comment po. Sa husgado na lang po. Hindi ikinanta ng mga suspect ang koneksyon nilang drug lord. Pero ang QCPD magsasagawa ng operasyon para matrace ang kanilang supplier at iba pang parokyano. Kakasuhan silang dalawa ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.